Favorite ko na mag-report noon, but suddenly, watch na kay para di ba din. So yung topic namin is all about what should be done after that identification of fraudulent account. So ABCD is si J Ben. So sa iya ko mag-start dito sa page. So explain ko na ako kung ano niya pasabot sa daily problem account. So sa pagsabot ko sa problem account is ato siya matukoy kung like for example, yung credit officer is yung siya ng overall na pangita mo sa debtor, sa mga utang. Then, suddenly, i-find out na ang mga unpaid payments na wala yan ka sa'yo din na buhay na kami makabayde. So, ako siya itawag na problem account. So, as soon as a problem account has been identified, after I identify ang problem account, si credit man should make a point to visit the debtor. So, ito ang credit officer is, i-visit mo si debtor para ma-istoryahan mo yung problem na nasa yung fail siya na magbayad naman ang utang. And i-discuss tayo yung problem sa process and dapat makahiwa mo ng naturally acceptable solution sa mga problema. So, let's start with sa letter E an interview puts the applicant at ease. So, isa sa mga problem ways, I'm very sorry na dahil sa kanang community na it's not really, demure kay ang kanang report, ang kanang community is ato with the David. So, hindi dali lang namin makakarang report. So, letter A is, an interview should put the applicant at ease. So, syempre, ikaw na credit officer, dili mo siya basta naman na nasa wag yung kabay, dapat pwede mo dahil yan. So, dapat, as credit officer is, need ways of na maging friendly sa kanong debtor. So, the credit officer should begin the conversation in a friendly way. So, syempre, hindi mo siya yung virtual mo na i-threaten mo siya na kano ba yung nakalimutan. So, by creating a relaxed atmosphere, it helps the debtor feel comfortable. So, syempre, kung comfortable yung debtor mo, so syempre, mag-attempt siya ng honest way or honest na answer about nasa yung pay siya papayag siya ka ng financial issues. So, example, instead of jumping right into questions about missed payments, so the credit officer might start with casual small talk and reassuring comments like, "Thanks for meeting today. I know things can get busy. I just want to understand your current situation and see how we can work through it together." So, syempre, ikaw na credit officer, hindi mo yung sabi pa pinasahan mo debtor na ang manang basta officer ko lang. So, syempre, makipapil mo sa kanan na I'm here na makahelpan mo sa kanong mga financial issues. So, next is sa letter F. An interview lets the applicant talk. So, not all the time na yung credit officer lang yung mag-explore. So, syempre, para masayon ko yung problem or yung issues yan na siya na pangita mo na sa yung problem ng mag-explore. Ilan bisa na mag-istorya yung kanong applicant or yung debtor. So, the credit officer should give the debtor enough space to explain their side without constant interruption. So, syempre, paminawan mo na pa yung signaan na una niyang rason na nasa yung fail siya pa, bayad siya pa na payments or unpaid payments. Listening actively helps build trust and often reveals the information about the cause of delinquency or failure to pay. So, syempre, kung maminaw ka sa kanong or tanong, when I explain niya na side, so it builds trust. So, in that way, yung kanyang debtor is
yung mga tinakuha ng mga information, rason na makabayag is matiyag na note na comfortable yan mo. So, after, syempre, mag-question ko na, can you tell me what's been affecting your ability to make a payments lately? So, dapat yung, after mo sa ano question is, dapat you remain silent so that you can, masaytan mo yung mga reasons about sila. So, let's proceed to the letter G. An interview avoids leading questions. So, isa meaning na pinaka-importante. So, kita, for example, kung para to personal, na ano yung para to. Kasi sa'yo naman ako yung para to may so, syempre, malawan kita, di ba? So, as credit officer, dili na to personal problema, pero dapat, i-take na to niya na mag-question kita, mag-ask kita na nasa imperial pagbayad in a nice way. So, dapat dili kita mag-question ng basta-basta na laman sa ganun record. So, leading questions suggest the answers the interviewer wants to hear, which amoy maka-pressure sa vendor, and dili siya makamanang or distort the truth, or dili na ma-outsource yung katinuudan na rason. And neutral questions encourage honesty and clear insights sa walang kapina na mo. Comfortable kami yung vendor, so kasi ito na maging honest yan mo behind the financial issues. Then, mas clear ka pa yung conversation kung kita mo siya pag-question. So, instead na mag-question ko na nasa mo kabayad yung utang na yun or nasa ngiyat yung mismo magbayad. So, dapat, yung mo as credit officer is, dapat yung question mo man is, yung naman ang pinanayos ko na, unan yung mga kasunod na kahanap ko, when you find it difficult to pay your payments recently. So, in that way, yung balik-balik na kayo, in that way na yung debtor is, mas comfortable siya na ma-outsource na katinuugan sa kanyang issue. So, next is sa letter H, an interview adjust the level of his language to the ability to respond. Then, so, syempre, isa-isa pili na ko yung language barrier. So, syempre, kung iba na natin yung makasabot ng iba na language, syempre, ikaw na credit officer is hindi mo mag-adjust. So, the credit officer should communicate in a way that you can understand. So, ikaw na credit officer, need mo i-adjust yung language mo na based sa usap na naman mo or para clear yung kayong conversation. So, avoiding technical or complex financial jargon if the debtor isn't financially literate. So, syempre, need mo inform kung hain na ito yung problema yung sa financial yung debtor, kung hain na dami ng market sa maraming payments, para ma-inform siya. Para ma-inform siya. Then, if the debtor is a small business owner without a financing background, so, syempre, need mo siya na develop the guide para i-guide mo siya para ma-inform siya kung hide siya ng market kulang sa kanyang mga financial payments or sa kanyang financial issues. So, I think that will be also part of my work. And next na part is sa letter I, mababa is sa Manila. So, many questions. So in your own opinion, pinili ko yan, Oo. Dili, E to H. E to H. Okay. In your own opinion, ano ba madumang mo sa about sa interview, aside sa communication, actually, halos set up na ko but other parts and additional information is ando na siya sa iba na mga kuan sa next sa HI. So, you get over it? ha? You get for
professional din sa kanang trabaho na yang although sometimes na we're not perfect pero dapat need na to maging professional sa kanang trabaho na matabangan na to, unang-una matabangan na to yung kanang debtor or yung kanang applicant na makasurvive yan sa na problema. And second is, maybe need mo maging fair sa part na debtor o sa part na sa credit. Samantang? I think that would be feedback. So sa feedback, or sa PPT, ito, sure. Kaya, kung saan naman siya magkaroon ng site, gusto na ito. Pero, kailangan mo naman ng effort sa pagyaw. And ang explanation mo, although ang mga content explain, so at least,